Binuhusan ng mainit na tubig habang buntis, nalaman ni Elisa na basura lang siya. Habang nagdurusa, si Rico ay nakikipagtalik pa sa kabit, dedma sa asawang naghihingalo. Umuwi ka sa probinsya, katulong. Pagkatapos ng malupit na pagtaboy, dumating ang kanyang amang bilyonaryo at binawi ang lahat sa taksil na manugang. Tumayo si Elisa, winasak ang kahapon para maging reyna ng negosyo. Maililigtas pa ba ng huling pagsisisi ng isang sipayo ang pusong naging bato na? Ang tanging maririnig sa loob ng kanilang hapagkainan ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Bawat galaw ni Elisa ay maingat. Bawat paglapag niya ng ulam sa mesa ay halos walang kaluskos. Sa loob ng 3 taon niyang pagsasama nila ni Rodrigo o Rico, natutunan na niyang kumilos na parang isang anino sa sarili niyang pamamahay. Nasa huling buwan na siya ng kanyang pagbubuntis. Ang bigat sa kanyang sinapupunan ay tila ba katumbas ng bigat na nararamdaman ng kanyang puso. Ang sinigang, walang emosyong sabi ni Carmela, ang kanyang biyenan, habang tinitikman ng sabaw. Medyo kulang sa asim. Hindi umimik si Elisa. Tumango lang siya at naupo ng dahan-dahan sa kanyang silya sa tapat mismo ng kanyang asawa. Si Rico ay hindi tumitingin sa kanya. Ang buong atensyon nito ay nasa pagkain. Ang kanyang noo ay laging magkasalubong na para bang may pasan siyang problema ng buong mundo. Kumusta ang trabaho mo, Rico? Basag ni Elisa sa katahimikan. Umaasang gagaan kahit paano. Ang tensyon sa pagitan nilang lahat. Itinigil ni Rico ang pagsubo. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. At sa mga mata nito, nakita ni Elisa ang pagkainis na pilit tinatago. Bakit mo tinatanong? May kailangan ka ba? Malamig na sagot nito. Wala naman. Naisip ko lang. Huwag ka nang mag-isip, putol ni Rico. Kumain ka na lang. Siguraduhin mong masustansya yan para sa anak ko. Anak ko, hindi anak natin. Muling tumahimik. Ipinagpatuloy ni Elisa ang pagkain, ngunit tila naging bato ang kanin sa kanyang lalamunan. Ang bawat subo ay isang pagtitiis. Biglang ibinagsak ni Rico ang kanyang kutsara sa pinggan. Lumikha ito ng malakas na ingay na nagpatalon sa puso ni Elisa. Nasaan ang bagoong? Mariing tanong nito. Ang boses ay nagsisimula ng umakyat. Napatingin si Eliza sa mga nakahain. Sinigang, pritong isda, kanin. Nawala sa isip niya ang bagoong. Pipasensya na, Rico. Nakalimutan ko. Kukunin ko lang sa kusina. Nakalimutan? Umalingaw-ngaw ang boses ni Rico sa buong silid. Elisa, iyon na lang ang trabaho mo sa bahay na to. Ang pagsilbihan ako, ang pagsilbihan kami. Pati ba yon hindi mo pa magawa ng tama? Anak, hayaan mo na. Kukunin na nga ng asawa mo. Mahinahong sabi ni Carmela, ngunit may ngisi sa kanyang mga labi. Alam ni Elisa na nagagalak ang kanyang biyenan sa tuwing napapagalitan siya. Hindi, Emma. Araw-araw na lang ganito. Palaging may kulang, palaging may mali. Tumayo si Rico. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Buntis ka lang, Elisa, hindi ka inutil. Nanginginig na tumayo si Elisa. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Kukunin ko na nga, Rico. Pipasensya na talaga. Ngunit huli na ang lahat. Ang galit sa mga mata ni Rico ay tila apoy na naglalagablab. Sa tabi ng kanyang pinggan ay ang tasa ng mainit na kape na katitimpla lang ni Elisa para sa kanya. Mabilis pa sa kidlat ang pagkilos ni Rico. Dinampot niya ang tasa. At sa isang iglap, naramdaman ni Elisa ang kumukulong likido na bumuhos sa kanyang braso at sa gilid ng kanyang tiyan. Napasigaw siya, hindi lang dahil sa hapdi, kundi dahil sa pagkabigla. Ang init ay tila bumaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Napaatras siya, natumba sa sahig. Ang tasa ay nabasag. Ang mga piraso nito ay kumalat sa paligid niya. Niyakap niya ang kanyang sinapupunan, nanginginig sa sakit at takot.
Ang una niyang naisip ay ang sanggol sa loob niya. Rico. Mula sa sahig, tinignan niya ang kanyang asawa, umaasang makakita ng kahit katiting na pagsisisi. Ngunit wala. Ang nakita niya ay lalo pang pagkasuklam. Kasalanan mo yan, sabi ni Rico. Ang boses ay walang bakas ng pag-aalala. Ang simple-simple, hindi mo pa magawa. Tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Tumingin si Rico kay Carmela, na nakatayo lang at nanonood. Tila isang reyna na pinapanood ang pagdurusa ng kanyang alipin. Nawalan na ako ng gana, sabi ni Rico at tinalikuran siya. Naglakad ito palabas ng hapagkainan. Iniwan siyang nakahandusay sa sahig, basang-basa sa kape at sa sarili niyang mga luha. Si Carmela ay sumunod lang sa anak nito, walang imik, na para bang wala silang nakitang asawang nasasaktan. Naiwan si Elisa sa gitna ng nabasag na tasa at ng kanyang nawasak na puso. Ang hapdi sa kanyang balat ay wala kumpara sa kirot na gumuguhit sa kanyang dibdib. Habang nakayakap sa kanyang tiyan, naramdaman niya ang mahinang pagsipa ng kanyang anak. Parang sinasabi nito, "Nay, andito ako." Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Eliza. Ang mga luhang kanina'y walang tigil sa pag-agos ay biglang natuyo. Ang takot na bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang kakaibang katatagan. Tumingin siya sa madilim na pasilyo kung saan nawala ang kanyang asawa at biyenan. Tumingin siya sa mga piraso ng basag na tasa sa sahig at tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang sinapupunan. Ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ngayon. Sa gitna ng katahimikan at sakit, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Isang desisyon na matagal na dapat niyang ginawa. Tama na. Ilang minuto siyang nanatiling nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang sarili, pinakikinggan ang unti-unting paghupa ng sakit mula sa paso. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng kanyang puso at ang mabagal na pag-ikot ng orasan sa dingding. 10 minuto, 15 minuto. Ang katahimikan sa bahay ay isang patunay na para kay Rico at Carmela, isa lang siyang kasangkapan na nasira at pwedeng baliwalain. Ngunit ang desisyon sa kanyang isip ay hindi na mababali. Dahan-dahan siyang tumayo, bawat galaw ay maingat upang hindi makalikha ng ingay. Hindi niya inalintana ang mga piraso ng basag na tasa. Dumiretso siya sa banyo, binuksan ng gripo ng napakahina at binasa ang namumulang balat sa kanyang braso at tiyan. Ang hapdi ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, tinanggap niya iyon. Ito ang magiging paalala niya. Ito ang magiging huling sakit na hahayaan niyang iparamdam sa kanya ng pamilyang ito. Narinig niya ang mahinang hilik ni Rico mula sa kanilang silid. Ang tunog na dati nagpapakalma sa kanya ay ngayon tila ingay ng isang halimaw na natutulog. Bawat paghakbang niya pabalik sa kwarto ay may kasamang panalangin na huwag lumikha ng anumang ingay ang sahig na gawa sa kahoy. Binuksan niya ang aparador ng dahan-dahan. Ang bawat sentimetro ay isang tagumpay laban sa takot na baka magising ang kanyang asawa. Hindi siya kumuha ng marami. Isang lumang bag na bigay pa ng kanyang yumaong ina ang kanyang nilatag sa kama. Inilagay niya roon ang ilang pirasong damit, sapat lang para sa ilang araw. Inilagay niya ang sobrang naglalaman ng kaunting pera na kanyang naipon mula sa mga natitira sa pambili ng groceries, ang tanging perang maituturing niyang sa kanya. Pagkatapos, may kinuha siya mula sa ilalim ng mga damit. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at naroon ang unang pares ng medyas na binili niya para sa kanyang anak at ang litrato ng kanyang mga magulang. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang kanlungan. Kahit sa alaala na lang, isinara niya ang kahon at maingat na inilagay sa loob ng bag. Bago niya isinara ang aparador, natigilan siya. Sumilip siya sa bahagi kung saan nakasabit ang mga damit ni Rico. Mga plansado at mamahaling polo,
Mga damit na siya mismo ang naglalaba at nag-aalaga. Ngayon, para na lang itong mga balat ng ahas na iniwan ng isang traidor. Huminga siya ng malalim at isinara ang bag. Dumaan siya sa may gilid ng kama. Si Rico ay mahimbing na natutulog. Ang muka ay payapa. Tila isang anghel. Isang anghel na kayang mag-apoy ng impyerno kapag gising. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Wala nang pagmamahal, wala nang awa. Ang naroon na lang ay isang malawak at malalim na kawalan. Isang pagtanggap na ang lalaking pinakasalan niya ay matagal nang namatay at ang natira na lang ay ang lalaking ito na estranghero sa kanya. Tahimik siyang lumabas ng silid. Bawat hakbang palayo sa kwartong yon ay isang hakbang papalapit sa kalayaan. Dinaanan niya ang sala, ang kusina, ang hapagkainan kung saan nagsimula ang lahat ng sakit ngayong gabi. Ang mga anino sa dilim ay tila mga multo ng masasakit na alaala. Nang marating niya ang pinto, dahan-dahan niyang ipinihit ang seradura. Ang bawat mahinang click ay parang isang pagsabog sa kanyang pandinig. Sa wakas, bumukas ang pinto. Sinalubong siya ng malamig na hangin ng hating gabi. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya sa madilim na kalye, palayo sa bahay na naging kulungan niya. Sa bawat kanto, sa bawat ilaw ng poste na kanyang nalalagpasan, pakiramdam niya ay nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa sakayan ng bus, doon sa terminal na bukas buong magdamag. "Saan po, ma'am?" tanong ng konduktor. "Batangas po." "Yung huling biyahe," sagot niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Binigyan siya ng tiket. Habang nakaupo siya sa tabi ng bintana, sa isang bus na halos walang laman, mahigpit niyang hinawakan ang kapirasong papel na yon. Hindi lang ito tiket. Ito ang kanyang pasaporte, ang kanyang katibayan ng paglaya. Nagsimulang umandar ang bus, dahan-dahang nilamon ang mga ilaw ng Maynila. Tumingin si Elisa sa labas ng bintana. Ang mga gusaling nagtataasan ay tila mga dambuhalang rehas na bakal na matagal siyang ikinulong. Ngayon, iniiwan na niya ang lahat ng iyon. Habang tumatakbo ang bus sa madilim na highway, ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang sinapupunan. "Anak," bulong niya sa kawalan, "aalis na tayo. Dadaling kita sa lugar kung saan hindi ka makakarinig ng sigaw. Dadaling kita sa lugar kung saan mararamdaman mo lang ang pagmamahal ko." Nang mga sandaling iyon, ang takot at pangamba ay napalitan ng pag-asa. Dumating ang bus sa Batangas kasabay ng unang sinag ng araw. Nang bumaba siya, sinalubong siya ng amoy ng alat mula sa dagat at ng sariwang hangin ng probinsya. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang malinis ang hanging kanyang nilalanghap. Walang bigat, walang lason. Naglakad siya sa pamilyar na daan patungo sa maliit na baryo kung saan nakatira noon ang kanyang lola. Narating niya ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, nakatayo malapit sa dalampasigan. Luma na ito, kinakalawang na ang mga yero at halatang matagal nang walang nakatira. Ito ang tanging pamana sa kanya ng kanyang lola, ang kanyang tanging pag-aari. Kinuha niya ang kalawanging susi mula sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang kamay habang ipinapasok ito sa seradura. Bumukas ang pinto kasabay ng isang mahabang lagunlong. Sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at ng kahoy na nababad sa alat ng panahon. Tumayo si Eliza sa bungad ng pinto, hawak ang kanyang bag, nakatanaw sa madilim na kalooban ng bahay. Sa likod niya ay ang pagsikat ng araw. Sa harap niya ay isang kinabukasang puno ng kawalan ng katiyakan. Mag-isa, buntis, walang pera. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ang may hawak ng sarili niyang buhay. Isang matalas na sikat ng araw ang tumama sa mukha ni Rodrigo. Nagising siya na may kasamang mabigat na pakiramdam sa ulo at isang pamilyar na pagkainis sa kanyang dibdib. Idinilat niya ang kanyang mga mata.
Umaasang sasalubungin siya ng amoy ng bagong timplang kape at ng tunog ng mga kaserola mula sa kusina. Ang mga senyales na ang kanyang reyna ay gising na at handa ng pagsilbihan ang kanyang hari. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay katahimikan. Isang nakabibingin-bibing katahimikan. Bumangon siya mula sa kama. Napansin na malamig at walang laman ang espasyo sa tabi niya. "Eliza?" Tawag niya. Ang boses ay magaspang dahil sa pagkakatulog. Walang sumagot. Nainis siya. Marahil ay nasa banyo lang ito o marahil ay nagtatampo pa rin dahil sa nangyari kagabi. Isang maliit na bagay na pinalaki na naman nito. Naglakad siya palabas ng kwarto, suot pa rin ang damit na panlakad kahapon. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa hapagkainan. Naroon pa rin ang mga plato, ang natirang ulam, at ang mga basag na piraso ng tasa sa sahig. Ang mantsa ng kape ay tuyo na sa sahig na kahoy. "Elisa!" Sigaw niya, mas malakas na ngayon. "Ano't hindi mo pa nililinis ang kalat na to? Tanghali na." Pumasok siya sa kusina. Walang tao. Walang nakasalang na sinaing. Walang kumukulong tubig. Ang buong bahay ay tila isang abandonadong lugar. "Ma!" Sigaw niya. Tumatawag na ngayon sa kanyang ina na ang silid ay nasa kabilang dulo ng pasilyo. Maya-maya, lumabas si Carmela. Suot ang kanyang sutlang roba. Ang muka ay nagpapakita ng parehong pagkainis. "Ano bang ingay yan, Rico? Ang aga-aga." "Nasaan si Elisa? Wala pang almusal. Ang buong bahay ang dumi-dumi pa." Reklamo ni Rico na parang isang batang inagawan ng laruan. Tumingin si Carmela sa paligid. Ang kanyang mga labi ay numipis sa pagkadismaya. Abay, nasaan ang babaeng yon? Baka nag-iinarte lang dahil sa nangyari kagabi. Akala mo naman kung sino nang sinaktan. "Kahit na, trabaho niya to." Giit ni Rico. Ang kanyang galit ay muling sumisiklab. Hindi porket buntis siya ay pwede na siyang maging pabaya. "Hayaan mo siya, anak," payo ni Carmela, habang siya mismo hanggang nagtitimpla ng sarili niyang kape. "Nagpapapansin lang yon. Huwag mong hanapin. Babalik din yon kapag kumalam na ang sikmura. Sanay sa hirap yon. Hindi yon magtatagal." Ang mga salita ng kanyang ina ay tila balsamong nagpakalma sa nag-aalab niyang ego. Tama. Nagtatampo lang si Elisa. Isang leksyon ang kailangan nito. Isang leksyon na hindi ito pwedeng umasta ng ganoon sa kanya. Ang asawa niya, ang nagpapakain sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang pagkainis ni Rico ay unti-unting nahahaluan ng ibang emosyon. Isang bagay na hindi niya madalas maramdaman. Pagkabalisa. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Elisa. Nagring lang ito ng nagring, walang sumasagot. Bawat pagring ay parang isang pang-iinsulto. Paano siya naglalakas loob na hindi sagutin ang tawag niya? Tinawagan niya ulit. At ulit. At ulit. Hanggang sa hindi na ito nagring at dumiretso na lang sa voicemail. Marahil ay nalobat. O marahil ay sinadya nitong patayin. Ang isiping iyon ay mas lalong nagpainit ng kanyang ulo. "Hindi pa rin umuuwi?" tanong ni Carmela pagsapit ng tanghali. "Hindi, ma." "At patay ang cellphone," sagot ni Rico. Palingalinga sa pinto na para bang inaasahan niyang bigla na lang itong bubukas at luluhod si Eliza para humingi ng tawad. Baka umuwi sa mga kaibigan niya. "Nagpapakonsensya," sabi ni Carmela. "Hayaan mo lang. Huwag mong ipahalata na hinahanap mo." Pero hindi na mapakali si Rico. May isang bahagi sa kanya na nagsasabing iba na ito. Hindi ito ang karaniwang pagtatampo ni Elisa. Pumasok siya sa kanilang silid, ang galit ay muling bumabalik. Hahanapin niya ang address book nito at tatawagan ang lahat ng kaibigan nito para ipahiya ito. Binuksan niya ang aparador para hanapin ang lumang agenda ni Eliza. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi napunta sa mga gamit nito, kundi sa isang malaking espasyo.
isang espasyong walang laman. Ang bahagi ng aparador kung saan dating nakasabit ang mga bestida at blusa ni Elisa ay hubad na ngayon. Wala ni isang damit. Kahit ang mga luma at pambahay ay wala na roon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Mabilis niyang binuksan ang mga drawer. Walang laman. Ang mga alahas na bigay niya, ang mga mumurahing palamuti nito, lahat wala na. Hindi ito pagtatampo, ito ay pag-alis. Ang katotohanan yon ay tumama sa kanya ng buong lakas. Hindi dahil sa namimiss niya ito, kundi dahil sa katotohanang sinuway siya nito. Naglakas loob itong talikuran siya. Ang kanyang pag-aari ay nawawala. Ang kanyang mga mata ay galit na naglibot sa buong silid, naghahanap ng paliwanag, isang sulat marahil. At doon, sa ibabaw ng tokador ni Elisa, sa tabi ng mga bote ng losyon na hindi na niya ginagamit, may nakita siyang isang nakatuping papel. Mabilis niya itong dinampot. Ito na siguro yon, ang sulat ng pagsisisi. Ngunit nang buksan niya ito, hindi mga salita ang nakasulat. Isang itim at puting larawan, isang malabong imahe. Sa ilalim nito ay may mga detalye. Ang pangalan ng klinika, ang petsa, at 2 salita na tila sumaksak sa kanyang puso. Santos, Elisa, Baby de Villa. Ito ang resulta ng huling ultrasound nila. Ang litrato ng kanilang hindi pa naisisilang na anak. Nakatitig lang si Rico sa kapirasong papel. Ang galit niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakabinging pagkatulala. Ang kanyang palasyo, ang kanyang kaharian, na itinayo sa pundasyon ng kanyang pagiging hari, ay nagsimulang gumuho. Hindi lang ang asawa niya ang umalis. Kinuha nito ang kanyang tagapagmana. Nabitawan niya ang papel. Lumipad ito at dahan-dahang lumapag sa sahig. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis si Eliza, naramdaman ni Rico ang tunay na takot. Ang takot na baka sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang nawala. Ang unang linggo sa Batangas ay ginugol ni Elisa sa paglilinis. Hindi lang paglilinis ng bahay na puno ng alikabok at sapot ng gagamba, kundi paglilinis na rin ng kanyang puso at isipan mula sa mga alaala ng Quezon City. Bawat pag-alis niya ng agyo sa sulok ay tila pag-alis ng takot sa kanyang dibdib. Bawat pagpunas niya sa lumang kahoy na sahig ay tila pagbura sa mga masasakit na salitang ibinato sa kanya. Ang bahay ng kanyang lola ay maliit lamang. May isang silid, isang maliit na sala na nagsisilbi na ring kainan at isang kusina na may labasan patungo sa likod na bahagi kung saan may maliit na bakuran na punong-puno ng damo. Sa unang araw, hindi siya makakilos ng maayos. Bawat sakit sa kanyang katawan, lalo na sa braso at tiyan, ay nagpapaalala sa dahilan kung bakit siya naroroon. Ngunit sa tuwing ramdam niya ang galaw ng kanyang anak sa loob niya, napupuno siya ng panibagong lakas para sa kanila. Isang hapon, habang naglilinis siya ng lumang cabinet sa kusina, natuklasan niya ang isang nakatagong espasyo. Doon may nakita siyang isang kahon. Nang buksan niya, bumulaga sa kanya ang ilang lumang recipe book at isang notebook na punong-puno ng sulat kamay. Ito ang mga recipe ng kanyang lola. Mga simpleng lutuin, ngunit may kakaibang sarap at mga tala tungkol sa iba't ibang halamang gamot at pampalasa. Naalala niya ang kanyang lola. Isang babaeng mapagmahal at masayahin na kahit anong hirap ay hindi nawawalan ng ngiti. Ang kanyang lola ang nagturo sa kanya kung paano pahalagahan ang bawat butil ng bigas at bawat dahon ng gulay. Nagturo rin ito sa kanya kung paano gumawa ng masarap na pandesal at iba't ibang kakanin na paborito ng mga taga-baryo. Ngunit nang makasal siya kay Rico, unti-unti niyang tinalikuran ang mga pangarap na ito para maging isang perpektong may bahay. Isang tungkulin na hindi naman niya kailanman naabot. Ngayon, hawak niya ang mga recipe ng kanyang lola. Pakiramdam niya ay muling nabuhay ang apoy sa kanyang puso. Ito ang kanyang simula. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Gamit ang kaunting perang dala niya, bumili siya ng harina, asukal, itlog,
at ilang sariwang sangkap mula sa palengke. Buong maghapon siyang nasa kusina, pinupuno ang bahay ng amoy ng bagong lutong pandesal at mga cassava cake. Sinubukan din niyang gumawa ng kalamansi ginger tea gamit ang recipe ng lola niya na sinasabing pampagaling ng kung ano-anong karamdaman. Bandang hapon, kinuha niya ang mga bagong lutong produkto at inilagay sa isang malaking basket. Kinabahan siya. Ito ang unang pagkakataon na muli siyang magbebenta ng mga gawa niya. Maglalakad siya sa tabing dagat kung saan maraming tao. Sana magustuhan nila, anak. Bulong niya sa kanyang tiyan, na ngayon ay mas malaki na. Pagdating niya sa dalampasigan, nakita niya ang ilang mga bata na naglalaro, mga mangingisda na nag-ayos ng kanilang mga bangka, at ilang turista na naglalakad-lakad. Nagsimula siyang mag-alok. Pandesal po! Mainit-init pa! Sa umpisa, walang pumapansin. Pakiramdam niya ay liliit siya sa hiya. Ngunit hindi siya sumuko. Naalala niya ang kanyang lola na hindi sumusuko sa anumang hamon ng buhay. Isang matandang babae, si Aling Nena, ang lumapit sa kanya. Anong meron dyan, Ineng? Pandesa at cassava cake po. May kalamansi ginger tea din po ako. Sagot ni Elisa, ngumiti ng tipid. Binili ni Aling Nena ang ilan sa kanyang mga produkto. Ay, masarap yan. Tikman ko nga. Pagkatapos kumain ni Aling Nena, bumalik ito sa kanya na nakangiti. Ay, Ineng, napakasarap. Parang gawa ng lola ko noon. Sigurado akong magugustuhan ito ng mga kapitbahay ko. Ang mga salita ni Aling Nena ay parang musika sa pandinig ni Elisa. Ang kanyang ngiti ay totoo. Ang kanyang puso ay gumaan. Ito ang unang beses sa loob ng mahabang panahon na may pumuri sa kanya at sa kanyang ginawa. Hindi dahil sa kung sino ang asawa niya, kundi dahil sa kanyang sariling kakayahan. Pag-uwi niya kinagabihan, halos sold out ang lahat ng kanyang paninda. Ang kaunting kita ay agad niyang inilagay sa isang lumang lata na ginagamit ng kanyang lola. Nagkaroon siya ng sapat na pera para sa ilang araw pa at may natira pa para makabili ng kaunting bitamina para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Bago matulog, umupo si Eliza sa tabi ng bintana. Nakatanaw sa madilim na karagatan. Ang simoy ng hangin ay yumayakap sa kanya. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang tiyan. Nakikita mo, anak? Bulong niya. Kaya natin. Dito, tayo lang dalawa. Walang sasaktan sa atin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa kanyang anak. Tila ba sumasagot ito sa kanya? Hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa dalampasigan upang magbenta, nilapitan siya ng isang lalaki. Matangkad, may edad na, ngunit mabait ang mukha. Nagtataka siya kung bakit ito lumapit. Magandang araw po, ma'am, sabi ng lalaki. Ako po si Mang Tony, ang may-ari ng Sarap Dagat Restaurant diyan sa kanto. Napabalita po sa akin na masasarap daw po ang inyong mga kakanin at inumin. Napalunok si Elisa. Kinabahan siya. Gusto ko po sanang mag-alok sa inyo. Patuloy ni Mang Tony. Ang kanyang nangiti ay nagpapagaan sa pakiramdam ni Elisa. Kung pwede niyo po sanang isupply ng inyong mga dessert ang restaurant ko. Marami po kaming customer na naghahanap ng kakaiba at masarap. Sigurado akong patok ang mga gawa niyo. Isang bagong oportunidad. Isang mas malaking pinto na bumubukas. Ngunit kasama rin nito ang mas malaking responsibilidad at mas malaking posibilidad na makilala. Ang mundo ni Rodrigo ay nagsimulang gumuho. Dahan-dahan, parang isang lumang gusali na nawawalan ng pundasyon. Ilang araw na ang lumipas mula nang matuklasan niyang umalis si Eliza kasama ang kanilang anak, ngunit ang kanyang galit ay hindi nabawasan. Sa halip, lalo itong lumaki, nagiging isang malaking puwang sa kanyang dibdib. Hindi ito pagmamahal na nawala, kundi ang pagkawala ng kontrol, ang pagkawala ng bagay na dati sa kanya. Rico, nakakahiya na, sabi ni Carmela isang gabi,
Habang nag-iisa na silang kumakain, ang hapagkainan ay tahimik pa rin. Ngunit ngayon, wala na si Eliza para punuin ang katahimikan ng presensya niya. Kumalat na ang balita na iniwan ka ng asawa mo. Masisira ang pangalan ng pamilya. Hindi niya ako iniwan, ma. Mariing sagot ni Rico, galit na galit. Umalis lang siya. Magbabalik din yan. At ipapakita ko sa kanya kung sino ang masusunod. Ngunit ang pagnanais niyang ipakita kung sino ang masusunod ay naputol ng mga problema sa trabaho. Isang umaga, sa isang importanteng meeting, nakaupo si Rico sa harap ng mga potensyal na investors. Dapat ay ipinipresenta niya ang bago nilang proyekto, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang mga salita ng kanyang mga kasamahan ay tila lumalabas sa kabilang tenga. Sa halip na makinig sa mga tanong, ang naiisip niya ay ang malinis na hapagkainan na laging inihahanda ni Eliza bago siya umalis ng bahay. Ang sariwang kape, ang plansadong damit. Mr. De Villa? Tanong ng isa sa mga investors na tila naiinip na. Ayos lang po ba kayo? Napalingon si Rico, bigla siyang bumalik sa kasalukuyan. Aayos lang. Bakit? Tinanong ko po kung may contingency plan kayo para sa anticipated market fluctuations. Napakunot ang kanyang noo. Tinalakay na natin yan. Ang ating plano ay matatag. Ngunit ang sagot niya ay hindi sapat. Ang meeting na yon ay nauwi sa wala. Isang malaking kontrata ang nawala sa kanila at ang mga investors ay umalis na may pagdududa sa kanyang kakayahan. Anong nangyari, Rico? Tanong ng kanyang manager pagkatapos ng meeting. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ka ganyan dati. Hindi mo na-secure ang deal na yon. Hindi umimik si Rico. Hindi niya maaaring sabihin na ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip kung paano niya mapapabalik ang kanyang asawa. Sa sumunod na araw, nagpasya si Rico na umaksyon. Hindi niya ito ginawa dahil sa pangungulila, kundi dahil sa matinding pagkamuhi sa ideyang mayroong nangahas na lumaban sa kanya. Hindi siya pwedeng baliwalain, hindi siya pwedeng tanggihan. Pumunta siya sa isang pribadong investigator, isang matandang lalaki na kilala sa kanyang husay. Gusto kong hanapin mo ang asawa ko, direktang sabi ni Rico habang nakaupo siya sa harap ng PI. Eliza Santos de Villa, buntis. Kailangan mong mahanap siya at dalhin siya pabalik sa akin. Tumingin ang investigator sa kanya, may pagtataka sa mga mata. Dadalhin pabalik, sir? Wala po kaming karapatang puwersahin ng isang tao. Nagkakamali ka, maring sabi ni Rico. Ang boses ay puno ng awtoridad. Asawa ko siya. May karapatan ako sa kanya. Nawawala siya at ako ang asawa niya. Gawin mo ang trabaho mo. Heto ang bayad. Iinabot niya ang isang makapal na sobre. Ang kanyang intensyon ay malinaw. Hindi niya nais na mag-imbestiga ang PI kung nasaan si Eliza, kundi hanapin ito at pabalikin. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Ang bahay na dati puno ng mga mahihinang galaw ni Eliza, ang amoy ng niluluto at ang boses ng kanyang ina, ay ngayon ay parang isang malaking kulungan. Ang kanyang silid ay wala pa ring ayos. Ang kanyang mga gamit ay nagkakalat. Ang init ng bahay ay tila nawala. Nainis siya. Bakit niya ba hinahayaan ang sarili na maapektuhan ng pagkawala ni Eliza? Isa lang itong babae. Marami pang iba riyan. Ngunit kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang gabi ay malamig at ang kama ay malaki. Ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip. Hindi niya maintindihan kung bakit niya nararamdaman ang ganitong kawalan. Hindi ba't ito ang gusto niya? Ang kapayapaan? Ang kontrol? Pinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang makatulog. Ngunit sa halip na mahimbing na pagtulog, isang masamang panaginip ang bumalot sa kanya. Nakita niya si Eliza. Nakatayo ito sa gitna ng kadiliman habang unti-unting lumalayo sa kanya. May hawak itong maliit na bagay, ang kanilang anak. Naglakad si Eliza palayo
Ang likod nito ay nakatalikod sa kanya. Tinawag niya ang pangalan nito, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Gusto niyang habulin ito, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Unti-unting nawala si Eliza sa kadiliman, kasama ang kanilang anak. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng isang walang hanggang kawalan. Nagising si Rico na basang-basa sa pawis. Ang puso ay humahampas ng malakas. Bumangon siya at umupo sa kama. Hinihingal. Isang pangitain lang, ngunit ang pakiramdam ng takot na yon ay tumimos sa kanya. Kinabukasan, isang tawag ang kanyang natanggap mula sa private investigator. "Sir, may lead po ako," sabi ng boses sa kabilang linya. "Mayroong nakakita sa isang babaeng kamukha ng asawa niyo sa Batangas, sa isang maliit na baryo sa tabing dagat." Biglang tumindig ang balahibo ni Rico. Batangas, iyon ang probinsya ni Eliza. "Sigurado ka?" tanong niya. Ang kanyang puso ay humahampas. "Hindi pa po ako sigurado, sir. Pero malaki po ang posibilidad. Kung gusto niyo po, pupunta po ako doon para i-confirm." "Huwag na." Mabilis na sabi ni Rico. Ang ideya na isang estranghero ang haharap kay Eliza ay hindi niya matanggap. Kung may haharap sa kanyang asawa, siya iyon. Ang nag-iisang lalaking may karapatan sa kanya. "Ako ang pupunta," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit sa loob niya, may isang maliit na bahagi na kinakabahan. Hindi na lang ito tungkol sa pagkuha ng kanyang pag-aari. Mayroon ng kakaibang emosyon na nagsisimulang umusbong sa kanyang dibdib. Isang emosyon na hindi niya lubos na maintindihan. Naiwan si Carmela sa kanilang malaking bahay. Ang katahimikan ay tila isang nakakabinging kanta. Umalis si Rico para hanapin si Eliza at sa pag-alis niya, nag-iisa na naman si Carmela. Hindi ito ang unang pagkakataon. Matagal na siyang nag-iisa kahit noong buhay pa ang kanyang asawa, ang ama ni Rico. Umupo siya sa sofa sa sala, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malaking retrato sa dingding. Siya, si Rico, at ang kanyang asawang si Rafael, silang tatlo, nakangiti. Ngunit ang nangiti ni Rafael ay tila peke na ngayon sa kanyang paningin. Isang nangiti na nagtago ng maraming kasinungalingan. Nagbalik ang kanyang alaala sa mga panahong bata pa siya. Si Carmela, noon, ay isang dalagang masayahin, mahinhin, at puno ng pagmamahal. Akala niya, natagpuan na niya ang kanyang forever nang pakasalan niya si Rafael. Isang ambisyosong binata na nagsisimula pa lang sa kanyang karera. Flashback 1. Hapagkainan, 30 taon na ang nakalipas. "Rafael, tikman mo tong niluto ko." Masayang sabi ni Carmela. Inilalagay ang isang plato ng adobong manok sa harap ng kanyang asawa. Ang bahay nila noon ay maliit lang, ngunit puno ng pagmamahal. Masarap, mahal," sagot ni Rafael. Hinalikan ang kanyang noo. "Tiyak na aangat tayo, Carmela. At kapag nangyari iyon, bibigyan kita ng pinakamalaking bahay at pinakamagagandang alahas. Hindi ko kailangan yan, Rafael. Basta't kasama kita at may Rico tayo. Sapat na sa akin." Sagot niya, hinawakan ang kamay nito. Ngunit ang sapat na yon ay unti-unting naglaho. Flashback 2. Opisina ni Rafael. 20 taon na ang nakalipas. Dumadalaw si Carmela sa opisina ni Rafael. Dalang ang tanghalian nito. Malaki na ang kanilang negosyo. May sekretarya na ito at maraming empleyado. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Ang mga mata ni Rafael ay tila laging abala. "Rafael, kumain ka na," sabi niya. Inilapag ang tanghalian. Ngunit imbes ng ngumiti, sumimangot si Rafael. "Carmela, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang pumunta dito nang hindi nagpapaalam? Hirap na nga ng trabaho ko, dinadagdagan mo pa ang stress ko." Nasaktan si Carmela. "Pasensya na. Gusto ko lang kasing siguruhin na kumakain ka ng maayos. Hindi na ako bata, Carmela. At saka, hindi na tayo tulad ng dati.
May posisyon na tayo sa lipunan. Kailangan mong maging mas presentable. Hindi yung parati kang mahinhin at malambot. Kailangan ko ng babaeng matapang, hindi yung parati na lang umiiyak. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa kanyang puso. Flashback 3. Silid tulugan, 15 taon na ang nakalipas. Isang gabi, matapos ang isang mainit na pagtatalo, sinabi ni Rafael ang mga salitang hindi niya makakalimutan kailanman. Carmela, hindi na kita mahal, sabi ni Rafael habang nag-iimpake ng kanyang mga damit. Kailangan ko ng babaeng kaya akong suportahan, babaeng may angking tapang, hindi yung mahina na katulad mo. Hindi ako nababagay sa isang babaeng parati na lang nagpapaalipin. Rafael, anong pinagsasabi mo? Paano si Rico? Paano ang pamilya natin? Umiiyak na tanong ni Carmela. Bahala ka na kay Rico. Ikaw ang nanay niya. Gusto ko lang na matuto siya sa mga pagkakamali mo. Huwag niyang gayahin ang kahinaan mo, sabi ni Rafael at tinalikuran siya. Sa pagkakataong yon, isang bagay ang namatay sa loob ni Carmela. Ang kanyang pagiging mahinhin, ang kanyang pagiging mapagmahal. Naging matigas siya, naging bato. Sumumpa siya na hindi niya hahayaan na maranasan ni Rico ang pang-iiwan at pananakit na naranasan niya. Ituturo niya kay Rico na dapat laging siya ang masusunod. Siya ang lalaki. Siya ang hari. At hindi siya kailanman magpapakita ng kahinaan. Iyon ang naging dahilan kung bakit niya pinahirapan si Elisa. Nakikita niya sa kabaitan at pagkamahinhin ni Elisa ang kanyang sarili noon. Ang kanyang sarili na naging dahilan kung bakit siya iniwan. Ayaw niyang gayahin ni Eliza ang kanyang kahinaan at ayaw niyang maapektuhan ni Elisa si Rico. Bumalik sa kasalukuyan, nakatitig pa rin si Carmela sa retrato ni Rafael. Mali ka, Rafael, bulong niya. Hindi kahinaan ang pagmamahal, ang kahinaan ay ang pag-iwan. Narinig niya ang boses ni Rico mula sa sala. May kausap ito sa telepono. Hindi, Ama. Ako na ang pupunta sa Batangas. Narinig niyang sabi ni Rico. Huwag kang mag-alala. Biglang tumindig ang balahibo ni Carmela. Batangas? Iyon ang probinsya ni Elisa. At bakit hindi siya kasama? Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang dibdib. Isang takot na matagal na niyang inilibing. Ito ang takot na baka ang pagmamahal, ang kahinaan na pilit niyang iniiwasan, ang maging dahilan ng pagkawasak ng pamilya niya. Nagsimulang magtanong ang kanyang isip. Tama ba ang ginawa niya? Tama ba ang paraan ng pagpapalaki niya kay Rico? Tama ba ang pagpapahirap niya kay Elisa? Ang kanyang sariling anak, si Rico, ay pupunta sa lugar kung saan naroon ang kahinaan. Hindi niya alam. Sa unang pagkakataon, hindi sigurado si Carmela kung ano ang tama at mali. Ang kasaysayan ba ay mauulit? Ang lalaking pinilit niyang palakihin bilang isang hari ay lumalayo na rin ba sa kanya? Ang pag-alok ni Mang Tony, ang may-ari ng Sarap Dagat Restaurant, ay isang malaking pagsubok para kay Elisa. Ito ang unang pagkakataon na may nagtiwala sa kanyang kakayahan, lampas sa simpleng pagbebenta sa tabing dagat. Matapos ang ilang araw na pag-iisip, tinanggap niya ang alok. Alam niyang malaki ang responsibilidad, ngunit ito rin ang susi para makapagsimula siya ng bagong buhay para sa kanyang anak. Nagsimula siyang mag-supply ng mga kakanin at kalamansi ginger tea sa Sarap Dagat. Bawat umaga, maaga siyang nagigising, nagluluto at naghahanda ng mga order. Sa tulong ng ilang kababaihan sa baryo na nagboluntaryo upang tumulong kapalit ng kaunting bayad, naging mas madali ang trabaho. Ang kanyang mga gawa ay naging instant hit. Ang mga customer ay naghahanap-hanap sa kanyang mga cassava cake at ube halaya. Ang kanyang kalamansi ginger tea ay naging paborito, lalo na sa mga turista. Ang pangalan ni Elisa Santos ay dahan-dahang lumikha ng sarili nitong ingay sa maliit na baryo ng Batangas. Isang hapon, pagkatapos niyang maihatid ang mga order, umupo siya sa isang bakanteng upuan
Sa labas ng restaurant ni Mang Tony, pinagmamasdan ang mga alon. Naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa kanyang tiyan. Napangiti siya. "Anak, nakikita mo?" Bulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Unti-unti, nakakabangon tayo. Nilabas niya ang kanyang lumang lata na pinaglalagyan niya ng kanyang mga kinikita. Tiningnan niya ang laman nito. Dahan-dahan, lumalaki na ang kanyang ipon, sapat na para sa kanyang panganganak at para sa mga pangangailangan ng kanyang anak. Sa kanyang masarap na pakiramdam, nagpa siya siyang bumisita sa palengke upang bilhan ang kanyang anak ng isang bagay. Isang maliit na puting onesie na may disenyong bangka ang nakita niya. Napangiti siya. Ito ang magiging kauna-unahang damit ng kanyang anak na siya mismo ang bumili. Hindi regalo mula sa ibang tao, kundi bunga ng kanyang sariling pagod at sipag. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng palengke, abala sa pagtingin sa mga paninda, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kabilang dulo ng pasilyo, malapit sa tindahan ng isda, may nakita siyang isang lalaki, matangkad. Nakasuot ng puting polo na may collar at itim na pantalon. Ang kanyang tindig ay pamilyar. Ang kanyang buhok ay maayos, para siyang nakakita ng multo. Si Rico. Napahinto siya sa kinatatayuan niya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Hindi maaring magkamali ang kanyang mga mata. Iyon ang kanyang asawa. Ano ang ginagawa nito dito? Paano nito siya nahanap? Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang tumpok ng mga gulay. Nakadukot. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Rico. Ang lalaki ay tila palingalinga na para bang may hinahanap. Hindi ito namimili. Nagmamasid ito. Narinig niya ang boses ng kanyang puso na humahampas ng malakas sa kanyang dibdib. Ang takot na matagal na niyang inilibing ay muling nabuhay, mas malakas pa kaysa dati. Pagkaraan ng ilang minuto, nawala na sa paningin niya si Rico. Ngunit ang takot ay nanatili. Hindi siya nagtagal sa palengke. Mabilis siyang umuwi. Ang bawat hakbang ay may kasamang pangamba. Pagdating niya sa kanyang bahay, agad niyang isinara ang pinto at nilak ito. Ang bintana ay sinara rin niya. Tila ba ang kanyang munting kanlungan ay hindi naligtas. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng pinto at umiyak. Umiyak siya ng tahimik. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. Hindi siya maaring makita ni Rico. Hindi ito maaring malaman ang tungkol sa kanilang anak. Bumalik sa kanyang isip ang lahat ng masakit na alaala. Ang mga pang-aapi ni Carmela. Ang pagwawalang bahala ni Rico. Ang tasa ng mainit na kape. Hindi na siya babalik sa buhay na yon. Hindi na niya hahayaan na saktan siya at ang kanyang anak. Pero paano kung mahanap siya ni Rico? Paano kung puwersahin siya nitong bumalik? Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Napakagat siya sa kanyang labi. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Maya-maya, narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Napahinto siya sa pag-iyak. Pinakiramdaman niya ang kanyang paligid. Ang tibok ng kanyang puso ay lalong bumilis. "Eliza?" Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa labas. Hindi ito ang boses ni Rico. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa pinto. Sumilip siya sa maliit na butas. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa labas. Nakasuot ito ng isang simpleng polo at pantalon. May hawak itong maliit na notebook. Hindi niya ito kilala. Ngunit ang titig ng lalaki ay matalim. Nakatingin ito sa mismong pintuan niya. "Elisa Santos?" Tanong ng lalaki, na tila alam na alam kung sino ang nasa loob. "Kailangan kong makausap ka." Napakurap si Elisa. Hindi ito si Rico, pero sino ito? At paano nito nalaman ang pangalan niya at ang lugar kung saan siya nakatira? Ang takot ay lalong lumaki. Isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa opisina ni Rico. Kanina lang, puno ito ng ingay ng telepono at pagtawa ng mga empleyado. Ngayon,
Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng kanyang puso. Nakatitig siya sa telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang boses sa kabilang linya, malamig at walang emosyon, ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Mr. De Villa, base po sa aming review, may malalim na po kayong problema sa inyong loan account. Kailangan po nating magkaroon ng meeting sa lalong madaling panahon. Kung hindi po kayo makakapagbigay ng collateral o makakahanap ng bagong investor, baka po mapilitan kaming i-foreclose ang inyong negosyo. Foreclose. Ang salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa kanyang tenga. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang imperyo, ang kanyang pinaghirapan. Mawawala? Hindi maaari. Bigla siyang tumayo, inihagis ang telepono sa mesa. Nagkalat ang mga papeles. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paano nangyari ito? Bakit ngayon pa? Kailangan niya ng mga dokumento. Kailangan niyang hanapin ang mga lumang kasunduan, ang mga orihinal na kontrata. Baka may nalimutan siyang probisyon. Mabilis siyang umuwi. Ang pag-aalala ay mas matindi pa kaysa sa galit. Hindi siya kailanman nakaramdam ng ganitong takot. Ito ay mas matindi pa sa takot na nawala si Elisa. Ito ay takot na mawalan ng lahat. Dumating siya sa bahay na para siyang delubyo. Ang bahay na walang Elisa ay mas lalo pang naging magulo. Nagkakalat ang kanyang mga gamit. Ang mga unan sa sofa ay nakakalat sa sahig. Dumiretso siya sa kanyang study room, ang kwartong puno ng kanyang mga libro at mahahalagang dokumento. Binuksan niya ang lahat ng drawer. Inihagis ang mga papeles sa sahig. Naghahanap siya ng kahit anong makakapagligtas sa kanya. Nasaan yan? Nasaan yan? Bulong niya sa sarili. Ang boses ay desperado. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang lumang kahon. Kahong yari sa kahoy. Luma na at halos puno ng alikabok. Hindi niya alam kung ano ang laman yon. Ito ay naitago sa ilalim ng isang tumpok ng lumang journal. Dinampot niya ang kahon. Nang buksan niya, bumulaga sa kanya ang ilang lumang litrato. Mga litrato nila ni Elisa noong bago pa lang sila magpakasal. Mayroon ding lumang relo ng kanyang lolo. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang nakatiklop na papel. Kulay dilaw na dahil sa katandaan na may nakasulat na pangalan, para kay Rico. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ay sulat kamay ng yumaong ama ni Elisa, si Mang Carding. Dahan-dahan niyang binuksan ang liham. Bawat letra ay tila bumubulong sa kanyang isip. Minamahal kong Rico, kung nababasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. Gusto ko lang sabihin na nagtitiwala ako sa iyo. Alam kong mahal mo ang anak ko, si Elisa. Sana ay alagaan mo siya ng mabuti. Siya ang aking nag-iisang kayamanan. Alam kong nagsisimula ka pa lang sa iyong negosyo. Huwag kang mag-alala. Ang pera na ibinigay ko sa iyo bilang puhunan ay hindi mo kailangang bayaran. Isa itong regalo, isang tulong mula sa akin para sa iyong kinabukasan at para sa kinabukasan niyo ni Elisa. Hindi ko kailangan ng anumang kapalit, Rico. Ang tanging hiling ko lang ay mahalin mo si Elisa. Mahalin mo siya ng higit sa lahat. Alagaan mo siya. Iparamdam mo sa kanya na siya ang pinakamahalaga. Sana ay maging masaya kayo. At sana, kailanman, ay hindi mo iparamdam kay Eliza ang anumang sakit. Ang iyong biyenan, Mang Carding. Nang matapos si Rico sa pagbabasa, ang papel ay nahulog mula sa nanginginig niyang kamay. Nagkalat ito sa sahig, kasama ng iba pang mga papeles na kanyang inihagis. Ang mga salita ay tumatak sa kanyang isip. Ang pera na ibinigay ko sa iyo bilang puhunan ay hindi mo kailangang bayaran. Isa itong regalo. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang negosyo, ang kanyang pinagmulan ng pagmamataas. Ito ay isang regalo mula sa ama ng babaeng kanyang pinahirapan. Nag-umpisa ang lahat dahil sa awa. Ang lahat ng pagmamayabang niya, ang lahat ng pagmamalaki niya sa sarili, ang kanyang kapangyarihan, ito ay isang ilusyon. Isang utang na loob
na hindi niya kailanman binayaran. Bagkus ay binayaran niya ng panggagahasa sa puso ng anak ng taong tumulong sa kanya. Para siyang binuhusan ng kumukulong tubig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa balat, kundi sa kanyang kalooban. Ito ang pinakamasakit na paso na naramdaman niya. Naalala niya ang araw na yon, ang huling araw na nabuhay ang ama ni Elisa. Lumapit sa kanya si Mang Carding matapos ang kanilang kasal at inabot ang isang malaking halaga ng pera. Para sa inyo, Rico, para makapagsimula kayo ng negosyo. Huwag kang mag-alala. Huwag mong sabihin kay Elisa. Gusto kong maging sorpresa at sana alagaan mo siya. Niyakap siya ni Mang Carding, ang ngiti nito ay puno ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay sinira niya. Bawat sentimong kinita niya. Bawat gusaling itinayo niya. Bawat pagmamayabang niya sa harap ni Elisa, sa harap ni Carmela, lahat ay bunga ng kabaitan ng isang taong ginantihan niya ng kasamaan. Nakita niyang muli ang mukha ni Elisa, ang mga mata nitong puno ng luha, nang hagisan niya ng mainit na kape. Ang takot sa mga mata nito. Ang hapdi sa balat nito. Ang mga salitang sinabi niya, "Kasalanan mo yan." Ngayon, alam niya kung sino ang tunay na may kasalanan. Siya. Siya ang may kasalanan sa lahat. Nagsimulang manginig, ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang paghinga niya ay bumigat. Ang kanyang pinagmamalaki, ang kanyang pagkatao, ang kanyang karangalan. Lahat ay durog. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang buhok. Ang mga luha, na matagal nang hindi niya pinakawalan, ay nagsimulang dumaloy. Ngunit hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng matinding kahihiyan, pagsisisi at kirot. Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan, ang pera, ang negosyo, ang bahay. Ngunit wala na si Eliza. Wala na ang kanilang anak. At ngayon, nawala na rin ang kanyang dignidad. Ang telepono sa mesa ay biglang nagring. Isang matalas na tunog sa nakakabinging katahimikan. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Sa screen ng telepono, nakita niya ang pangalan ng private investigator. "Sir, nakita ko na po si Ma'am Elisa. Nasa Batangas po. Sa isang maliit na baryo." Ngunit hindi niya natinapos ang pagdinig. Nawalan siya ng ganang sumagot. Ang impormasyon ay huli na. Anong silbi na nahanap niya si Elisa kung ang kanyang sarili ay nawasak na? Kung ang kanyang mundo ay gumuho na at ang lahat ng pinaniniwalaan niya ay isang malaking kasinungalingan? Naiwan si Rico sa gitna ng kanyang study room, nakalugmok sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na papeles at ang liham na sumira sa lahat. Ang tawag sa telepono ay tumigil na. Ang bahay ay muling binalot ng katahimikan, ngunit ang katahimikang ito ay iba. Ito ay katahimikan ng pagbagsak. Ang katahimikan ng isang taong nawalan ng lahat. Hindi umalis si Rico sa kanyang study room kinagabihan. Nandoon pa rin siya, nakalugmok sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na papeles. Ang liham ni Mang Carding ay nasa kanyang kamay, lukot-lukot na dahil sa higpit ng kanyang hawak. Ang bawat salita ay tila bumabaon sa kanyang utak, bumubuo ng isang malaking pananabik at sakit. Ang gabi ay mahaba at malamig. Sa bawat pagpihit ng orasan, mas lalong lumalalim ang kanyang pagluluksa. Hindi ito pagluluksa para sa kumpanyang unti-unting bumabagsak, kundi pagluluksa para sa sarili niyang kaluluwa na matagal na niyang pinatay. Ang lahat ng alaala ni Eliza, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga pagluha, ang kanyang tahimik na pagtitiis, lahat ay bumalik na parang isang pelikula sa kanyang isip. Naalala niya ang unang araw ng kanilang kasal, ang labis na saya ni Eliza, ang pangako niya na aalagaan niya ito. Naalala niya ang bawat pagkakataon na pinagalitan niya ito dahil sa maliliit na bagay. Ang mga tingin nito na puno ng sakit, ngunit pinipilit pa ring ngumiti. Naalala niya ang gabi
bago ito umalis. Ang init ng kape na tumama sa balat nito, ang sigaw nito, ang pagbagsak nito sa sahig, ang kanyang kawalang pakialam, ang pagtalikod niya. Bawat alaala ay parang isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa kanyang puso. Siya ang halimaw. Siya ang dahilan ng lahat ng sakit. Ang buong buhay niya, ang kanyang pagkatao, ang kanyang karangalan. Ito ay itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at pang-aabuso. Napakagat siya sa kanyang labi hanggang sa maramdaman niya ang lasa ng dugo. Hindi na siya isang may-ari ng kumpanya. Hindi na siya isang hari sa kanyang bahay. Siya ay isang taong may utang na loob na sinuklian niya ng lason. Isang taong nawalan ng asawa at anak dahil sa kanyang sariling kayabangan. Nang sumikat ang araw, ang kanyang mga mata ay namamagana. Ang kanyang katawan ay nanlalambot, wala siyang tulog, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Gising sa katotohanan. Lumabas siya ng study room. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Nakita niya si Carmela na nasa sala, umiinom ng kape. Ang mga mata ay nakatingin sa kung saan. Walang sabi-sabi, umupo siya sa tapat ng kanyang ina. "Anak, nasaan ka kagabi? Bakit ganyan ang itsura mo?" Tanong ni Carmela, may pag-aalala sa boses. Tumingin si Rico sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. "Napakasama kong tao, ma." Napakunot ang noo ni Carmela. "Ano bang pinagsasabi mo, Rico? Bakit ka ganyan?" "Ang lahat ng pinagmamalaki ko, ma." Patuloy ni Rico. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ang kumpanya ko. Lahat ng yan. Bigay ng tatay ni Eliza." Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Hindi ito makapaniwala. Noong namatay ang tatay ni Eliza, bininigyan niya ako ng pera. Sabi niya, "Puhunan para sa amin. Para sa akin at kay Eliza, hindi ko kailangang bayaran." Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Rico. "At ano ang ginawa ko, ma? Pinahirapan ko ang anak niya. Pinahirapan ko ang babaeng nagpakasal sa akin. Pinahirapan ko ang nanay ng anak ko." Napatulala si Carmela. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang kanyang mga salita ng pagiging matapang, ng pagiging malakas, ng pagiging hari. Lahat ay tila nawalan ng saysay. "Lahat ng itinuro mo sa akin, ma. Lahat ng pagmamataas ko. Lahat ay mali." Sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. "Sinasaktan ko si Eliza at ipinagmamalaki ko pa." Sa unang pagkakataon, hindi na kinontra ni Carmela ang kanyang anak. Hindi na niya sinabi na tama ito. Ang nakita niya sa mga mata ni Rico ay hindi ang dating galit, kundi matinding pagsisisi. Isang pagsisisi na mas malalim pa sa anumang sakit na kanyang naranasan. "Pupunta ako sa Batangas, ma," sabi ni Rico. "Tumayo na ngayon. Hindi ko siya kukunin. Pupunta ako doon para humingi ng tawad. Hindi ko alam kung patatawarin niya ako, pero kailangan kong gawin ito." Hindi na nagtanong si Carmela. Narinig niya ang bawat salita. Naramdaman niya ang sakit ng kanyang anak. At sa mga sandaling iyon, tila may isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang natutulog ang biglang nagising. Hindi na nag-aksaya ng oras si Rico. Nag-impake siya ng kaunting gamit. Hindi na naglagay ng mamahaling damit. Isang simpleng t-shirt at pantalon. Ang kanyang dating kotse, ang mamahaling sasakyan na sumasalamin sa kanyang pagiging mayaman, ay tila wala ng halaga. Ang pagmamaneho niya patungong Batangas ay tahimik. Hindi na siya nagmamadali. Hindi na siya naghahari-harian sa kalsada. Ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip. Paano niya haharapin si Eliza? Anong sasabihin niya? Anong klaseng tawad ang sapat para sa lahat ng sakit na idinulot niya? Bawat kilometrong nalalampasan niya ay parang paglalakbay niya pabalik sa kanyang sarili. Ang dating Rico na puno ng pagmamataas ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang lalaking puno ng pagsisisi at pag-asa. Ang hangin mula sa probinsya ay tila bumubulong sa kanya, nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pagkakamali.
Nang makarating siya sa Batangas, gabi na. Huminto siya sa isang lugar na may maliit na tindahan, nagpapanggap na bumibili ng inumin. Alam niya ang baryo. Nahanap niya ang bahay. Mula sa malayo, nakita niya ang maliit na bahay ni Elisa. May ilaw sa loob. Naririnig niya ang mahinang tawanan. Hindi ito nanggagaling kay Elisa, ngunit sa boses ng ibang tao. At doon, nakita niya si Elisa. Nakatayo ito sa labas ng bahay kausap ang isang matandang babae. Ang kanyang tiyan ay malaki na, halos handa ng manganak. Nakasuot ito ng simpleng bestida, ang kanyang buhok ay nakatali. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang kanyang ngituko, ng ngiti. Ang nangiti ni Eliza ay malaya, masaya, puno ng kapayapaan. Ang araw ay nagliliwanag ng husto sa maliit na kainan ni Mang Tony. Punong-puno ng tawanan ng mga customer, amoy ng sariwang kape, at ang ingay ng mga kubyertos. Busy si Eliza sa paglalagay ng mga ube halaya sa isang estante. Ang kanyang tiyan ay halos dumikit na sa mesa dahil sa kalakihan nito. Malapit na siyang manganak at bawat galaw niya ay maingat. Eliza, ang daming naghahanap ng kalamansi ginger tea mo, sabi ni Mang Tony habang abala sa kanyang counter. Ang dami mong benta ngayon. Napangiti si Eliza. Ang pagiging abala ay nakakatulong para makalimutan niya ang kanyang mga takot. Ang takot na baka mahanap siya ni Rico. Simula nang makita niya ito sa palengke, hindi na siya naging mapakali. Alam niyang malapit na ang araw na yon. Salamat po, Mang Tony, sagot niya habang inilalapag ang huling plato ng kakanin. At sa sandaling iyon, nakita niya ito. Nakatanaw si Rico sa kanya mula sa labasan ng kainan. Hindi ito nakasuot ng mamahaling damit, isang simpleng polo at pantalon. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng galit at pagmamataas, kundi ng pagod at isang emosyon na hindi niya mabasa. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elisa. Ang tray na hawak niya ay biglang bumigay sa kanyang kamay. Nagkalat ang mga ube halaya sa sahig, ang mga plato ay nabasag. Lumikha ito ng isang malakas na ingay na nagpatigil sa lahat ng tawanan at usapan sa kainan. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. At kay Rico, walang imik si Rico na naglakad papasok ng kainan. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Elisa. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Tila bawat hakbang ay may pasan na mabigat na pasanin. Napaatras si Elisa. Ang kanyang hininga ay humahabol. Ang lahat ng takot na inilibing niya ay biglang bumalik. Mas matindi pa kaysa dati. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Rico, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Eliza, sagot ni Rico, ang kanyang boses ay mahina. Halos hindi marinig. Hindi ito ang Rico na nakasanayan niya. Ang Rico na punong-puno ng galit at awtoridad. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Elisa. Ang galit ay nagsisimulang pumalit sa takot. Bakit ka naririto? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa mo sa akin? Bawat hakbang na ginawa niya papasok sa kainan ay isang pagpapakumbaba. Ang mga mata ng mga tao ay nakatingin sa kanya. Tila alam nila ang kanyang kasaysayan. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Eliza at sa unang pagkakataon, hindi niya ito sinuklian ng galit. Sa halip, naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Nabasag ang tray na hawak ni Eliza. Ang tunog niyon ay tila isang babala. Isang babala na babasagin niya ang kapayapaan na matagal na nitong pinaghirapan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Eliza. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit ka naririto? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa mo sa akin? Ang mga salitang yon ay parang matatalim na karayom na tumusok sa kanyang puso. Sapat na. Higit pa sa sapat ang sakit na idinulot niya. Elisa, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Alam ko,
Alam ko ang lahat. Napakunot ang noo ni Eliza. Anong alam mo? Ang alam ko, sinasaktan mo ako. Ang alam ko, iniiwan mo ako sa lahat ng sakit. Hindi siya umimik. Hinayaan niya lang ang lahat ng galit ni Eliza na ibato sa kanya. Ito ang nararapat sa kanya. Sa loob ng 3 taon, Rico, patuloy ni Eliza ang kanyang boses ay lumalakas. Para akong alipin sa sarili kong bahay. Bawat galaw ko, bawat salita ko, may mali. Kahit buntis ako, hindi ka nakaramdam ng awa. Iginaya mo ako sa basahan. At ang huli, ang mainit na kape na ibinuhos mo sa akin. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Eliza. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Alam ko, Eliza, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Alam ko, walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat ng iyon. Hindi umimik si Eliza. Tinitigan niya lang si Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at galit. Nakita ko ang liham, sabi ni Rico. Inilabas ang lukot-lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Ang liham ng papa mo, ang lahat ng pera na ginamit ko para sa kumpanya. Mula sa kanya, biglang natigilan si Eliza. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkabigla. Niloko ko ang sarili ko. Patuloy ni Rico, ang kanyang mga mata ay nanlalamlam. Pinagmalaki ko ang lahat ng itinayo ko, na ang lahat ay bunga ng aking pagsisikap, ngunit ang lahat ay nagsimula sa kabaitan ng papa mo. At anong ginawa ko? Pinahirapan ko ang nag-iisang anak niya. Eliza, wala akong karapatang humingi ng tawad, pero kailangan kong sabihin ito. Dahan-dahan, lumuhod si Rico sa harapan ni Eliza. Sa gitna ng kainan, sa harap ng lahat ng mga tao. Hindi na siya nag-iisip ng kahihiyan. Wala nang mas masahol pa sa kahihiyang nararamdaman niya ngayon. Papatawarin mo ako, Eliza, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay basag na basag. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng pananakit. Patawarin mo ako dahil sa aking pagmamataas. Tumingala siya kay Eliza. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Kung hindi mo man ako kayang patawarin, Eliza, patawarin mo na lang ako para sa ating anak. Hindi ko deserve na maging ama. Pero gusto kong bigyan siya ng magandang buhay. Gusto kong makabawi. Eliza, sana. Bigyan mo ako ng kahit maliit na pagkakataon. Ang buong kainan ay tahimik. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanila. Ang pagluhod ni Rico, ang kanyang mga luha, ang kanyang pag-amin, ang liham ni Papa. Para siyang nabingi. Ang lahat ng galit na nararamdaman niya ay unti-unting nawala, napalitan ng isang malalim na sakit. Hindi niya akalain na makikita niya ang araw na ito. Ang lalaking minsang nagpahiga sa kanya sa sakit ay nakaluhod ngayon sa kanyang harapan. Humihingi ng tawad. Ang kanyang puso ay sumisikip. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Patawarin? Pagkatapos ng lahat ng iyon, naramdaman niya ang isang matinding sakit sa kanyang tiyan. Isang matalas na kirot. Nabasag ang kanyang konsentrasyon. Napakapit siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namumutla. Napatayo si Rico. Ang pag-aalala ay biglang bumalik sa kanyang mukha. Eliza, anong nangyayari? Masakit, sabi ni Eliza. Ang kanyang boses ay mahina. Ang tubig ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga hita. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Manganganak ka na! Biglang nagbago ang lahat. Ang pagmamakaawa, ang kahihiyan, ang pagsisisi, lahat ay nawala. Napalitan ng matinding pag-aalala. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Eliza, ang pagtulo ng tubig. Manganganak na siya, ang kanilang anak. Eliza, tara na. Dadalhin kita sa ospital, sabi ni Rico.
Mabilis na lumapit at inalalayan siya. Hindi na nagprotesta si Elisa. Ang sakit ay mas matindi kaysa sa galit. Nanginginig ang kanyang mga binti. Mabilis siyang inalayan ni Rico palabas ng kainan. Nagulat si Mang Tony at ang mga customer. Ngunit mabilis ding umaksyon. Dito na lang sa kotse ko, Rico. Mas mabilis yan. Sigaw ni Mang Tony. Inabot ang susi ng kanyang van. Agad na isinakay ni Rico si Elisa sa likod ng van. Pinasibad niya ang sasakyan. Ang kanyang puso ay humahampas ng napakabilis. Sa daan, patuloy na naramdaman ni Eliza ang matinding sakit. Bawat kontraksyon ay isang sigaw. Kaya mo yan, Eliza. Konti na lang. Malapit na tayo. Sabi ni Rico. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang kamay ni Eliza. Ngunit agad na inalis nito. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na yon importante. Ang mahalaga ay mailigtas niya si Elisa at ang kanilang anak. Ang sakit, Rico, humihikbing sabi ni Elisa. Alam ko, sagot ni Rico. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa luha. Nakarating sila sa ospital. Mabilis na dumating ang mga nurse at dinala si Eliza sa delivery room. Naiwan si Rico sa labas. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo ni Eliza. Basang-basa rin ang kanyang damit. Para siyang isang baliw na naglalakad pabalik-balik sa waiting area. Hindi siya mapakali. Bawat minuto ay tila isang oras. Narinig niya ang mga sigaw ni Elisa mula sa loob. Bawat sigaw ay tila isang tusok sa kanyang puso. Siya ang dahilan kung bakit siya nag-iisa sa kanyang paghihirap. Umupo siya sa isang upuan. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang tuhod at ang kanyang muka ay nakatakip sa kanyang mga kamay. Nanalangin siya ng matagal. Nanalangin siya para kay Elisa. Nanalangin siya para sa kanilang anak. Sana, Eliza, kaya mong patawarin ako. Bulong niya sa kawalan. Sana matanggap niyo pa ako. Ilang sandali pa, isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng delivery room. Hindi ito sigaw ng sakit, kundi sigaw ng isang ina na nagsisilang. At pagkatapos nito, isang tunog ang narinig niya, ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Isang iyakan ng sanggol. Napatindig si Rico. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Humihikbi siya. Humahalo ang luha sa pawis at dugo sa kanyang mukha. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isa na siyang ama. Isang anak na babae o lalaki. Lumabas ang nurse. Nakangiti. Mr. Davila, may baby boy po kayo. Healthy po. Napaluha si Rico. Baby boy. Anak niya. Pwede na po kayong pumasok sandali, sabi ng nurse. Naglakad siya papasok ng delivery room. Nakita niya si Elisa, nakahiga sa kama. Pagod na pagod. Sa kanyang bisig, isang maliit na sanggol. Nakapikit ang mga mata nito. Mahimbing na natutulog. Lumamapit siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Napakasama niya para lumapit. Eliza, bulong niya. Hindi umimik si Eliza. Hindi man lang siya tinignan. Ang kanyang mga mata ay nakapako lang sa kanilang anak, puno ng pagmamahal. Ito ang una niyang anak. Ang bunga ng kanyang paghihirap. Naiintindihan ni Rico. Hindi siya nagalit. Lumayo siya ng kaunti, lumapit sa may gilid ng silid kung saan may kurtina na naghihiwalay sa kanila. Gusto niyang makita ang kanyang anak. Gusto niyang hawakan ito. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Anak, bulong niya. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Carmela. Nagmamadali itong pumasok, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Rico, anong nangyari? Si Elisa? Ang apo ko? Sunod-sunod na tanong nito. Narinig niya ang boses ni Carmela. Hindi niya kailangang lingunin. Alam niyang naroroon ito. Ang mga taong nagdulot ng labis na sakit sa kanya. Ngunit ang kanyang atensyon ay nasa kanyang anak. Isang maliit na nilalang, perpekto sa kanyang paningin.
ang kanyang himala. "Elisa," mahinang sabi ni Carmela. Nagulat si Eliza nang lumapit sa kanya si Carmela. Nakita niya ang kanyang biyenan. Ang mga mata nito ay puno ng luha. "Pasensya na, Eliza," sabi ni Carmela. At sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi puno ng pagmamataas, kundi ng pagpapakumbaba. "Pasensya na sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Pasensya na dahil sa paraan ng pagpapalaki ko kay Rico. Pasensya na sa lahat ng sakit na idinulot namin sa iyo. Patawarin mo ako." Ang mga salita ni Carmela ay parang kidlat na tumama sa kanya. Hindi niya inaasahan ito. Tinitigan niya ang kanyang biyenan. Nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit ang sakit ay malalim pa rin. Hindi niya kayang magsalita. Maya-maya, lumabas ang doktor, ang mukha ay seryoso. "Mrs. Santos, congratulations po. Healthy ang baby boy niyo," sabi ng doktor. "Ngunit may nakita po kaming kaunting komplikasyon sa kanyang puso. Kailangan po natin siyang maingat na obserbahan sa loob ng ilang araw. May possibility na kailangan niya ng operasyon sa hinaharap." Napakurap si Eliza. Ang kanyang puso ay biglang kumirot. Komplikasyon? Operasyon? Napatingin siya kay Rico. Ang kanyang dating asawa, nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa mga sandaling iyon, ang galit ay nawala. Napalitan ng isang emosyon na hindi niya maintindihan, ang pagkabahala ng isang magulang para sa kanyang anak. Ang kanilang anak, hindi na siya nag-iisip ng galit. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng kanilang sanggol. 1 taon na ang lumipas mula nang isilang si Baby Elias. Oo, Elias ang ipinangalan ni Eliza sa kanyang anak bilang pag-alala sa pag-asang dala ng bawat bagong umaga. Sa simula, puno ng pag-aalala ang bawat araw dahil sa kondisyon sa puso ni Elias. Ngunit sa awa ng Diyos at sa tulong ng mga doktor, hindi na kailangan ng operasyon ng bata. Regular na lang ang check-up. At si Elias ngayon ay isang masigla at malusog na sanggol. Ang maliit na bahay ng kanyang lola ay hindi na gaanong maliit. Ang sarap dagat restaurant ni Mang Tony ay lumaki na rin. At kasama nito ang negosyo ni Eliza. Ang kanyang mga kakanin at herbal teas ay naging tanyag sa buong Batangas. Ang kanyang Eliza's Delights ay hindi na lang isang maliit na stall, kundi isang lehitimong negosyo. Mayroon na siyang sariling tindahan sa tabi ng sarap dagat. Punong-puno ang tindahan ng amoy ng sariwang pandesal, iba't ibang kakanin, at ang paboritong kalamansi ginger tea. Ngayon, linggo ng hapon. Ito ang araw na matagal nang inaasahan ni Elias. "Mama! Papa!" Sigaw ni Elias habang tumatakbo papalapit sa pinto. Ang kanyang maliliit na paa ay humahampas sa sahig. Nakangiti si Eliza habang inilalapag ang kanyang huling batch ng sapin-sapin. Tumingin siya sa labas ng tindahan. Naroon si Rico. Ngayon, nakasuot siya ng simpleng jeans at t-shirt. Wala na ang mamahaling relo. Wala na ang maangas na tindig. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng pagmamataas, kundi ng kapayapaan at pagpapakumbaba. "Anak," sabi ni Rico, binuhat si Elias. Hinalikan ng pisngi nito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Pinanood lang sila ni Eliza. Sa loob ng 1 taon, patuloy na nagpakita si Rico ng pagbabago. Ibinenta niya ang kanyang kumpanya sa Quezon City, kinaharap ang lahat ng problema sa pananalapi na idinulot ng kanyang kapabayaan. Lumipat siya sa isang maliit na apartment malapit sa Batangas at nagtrabaho bilang isang simpleng sales executive. Bawat Biyernes ng gabi, dumarating siya. Naglalaro kay Elias at tumutulong sa mga gawaing bahay o sa tindahan ni Eliza. Hindi na siya nagreklamo, hindi na siya nagmamando. Naglingkod lang siya. Lumapit si Rico sa kanya. Hawak pa rin si Elias. "Kumusta, Eliza?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay. "Ayos lang. Kayo?" Sagot ni Eliza. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Elias. "Ayos lang din.
Ang ganda ng tindahan mo, sabi ni Rico, tumingin sa paligid. Hindi na sila nagtatalo, wala nang sigawan. Ang kanilang mga pag-uusap ay sibilisado, puno ng respeto. Para silang dalawang kaibigan na nag-uusap tungkol sa kanilang anak. Inilapag ni Rico si Elias at nagsimulang maglaro sa mga pira-pirasong laruan na nakakalat sa sahig ng tindahan. Si Elias, na hindi na nakaranas ng galit mula sa kanyang ama, ay mahal na mahal si Rico. Ang puso ni Elisa ay lumambot sa tuwing nakikita niya ang dalawa na naglalaro. Maya-maya, umupo si Rico sa tapat niya habang natutulog si Elias sa kanyang balikat. Eliza, mahinang sabi ni Rico, salamat sa lahat. Salamat at hinahayaan mo pa rin akong maging bahagi ng buhay ni Elias. Tumingin si Elisa kay Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng sari-saring emosyon, patawad, sakit, pag-asa. Pinatawad na kita, Rico, sabi ni Elisa. Ang mga salitang yon ay totoo. Ang galit ay matagal nang nawala sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Rico, kundi para sa sarili niya. Para makalaya siya mula sa bigat ng nakaraan. Pero hindi ko pa kayang kalimutan. Hindi pa. Ang sakit na idinulot mo sa akin, Rico, malalim yon. Niyuko ni Rico ang kanyang ulo. Naiintindihan ko at alam kong matagal pa ang panahon para tuluyan mo akong mapatawad. Pero handa akong maghintay. Handa akong gawin ang lahat, Elisa. Para sa inyo, ni Elias. Inangat ni Elisa ang kanyang tingin. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Rico. Ang lalaking ito ay nagbago. Hindi na ito ang lalaking naghagis ng kape sa kanya. Ito ay isang lalaking nagsisisi, isang lalaking nagmamahal. Umuwi ka na, Rico, sabi ni Elisa. May bahid ng lambing sa kanyang boses. Gabi na, magpahinga ka na. Tumango si Rico. Dahan-dahan niyang inilagay si Elias sa duyan. Tumingin siya kay Elisa sa huling pagkakataon. May pag-asa sa kanyang mga mata. Salamat, Elisa. Naglakad siya papalabas ng tindahan. Pinanood ni Elisa ang kanyang likod habang unti-unting lumalayo si Rico. Hindi niya sinara ang pinto. Hindi niya ito sinarhan ng tuluyan. Ang pinto ay nanatiling bukas. Isang maliit na puwang para sa isang posibilidad. Ngumiti si Elisa. Isang ngiting puno ng kalayaan. Ang kalayaan na magdesisyon para sa sarili. Ang kalayaan na mahalin ang sarili. Ang kalayaan na makita ang hinaharap na puno ng pag-asa. Binuhat niya si Elias mula sa duyan at lumabas sa labas ng tindahan. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng dagat ay pumuno sa kanyang baga. Nakita niya ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay dalandan. Hawak ang kanyang anak. Naramdaman niya ang tunay na kaligayahan. Ang kanyang kinabukasan kasama si Rico ay isang malaking tanong pa rin. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Kung magbabalikan ba sila? Kung magiging pamilya ba silang muli? Ngunit sa mga sandaling iyon, alam niya, ang sagot ay nasa kanya. At kung ano man ang kanyang maging desisyon, ito ay magiging para sa ikabubuti niya at ng kanyang anak. Dahil ngayon, siya na ang may hawak ng kanyang sariling buhay. Sa kabila ng lahat ng luha at sakit na pinagdaanan ni Elisa, malinaw na ipinakita ng kanyang kwento na walang paghihirap ang nasasayang. Ang mga taong nanakit, umabuso, at umapak sa dignidad ng iba ay haharap din sa kaparusahan ng katotohanan at konsensya. At ang mga taong piniling manatiling mabuti, matatag, at ipaglaban ang sariling halaga, darating ang araw na sila'y gagantimpalaan. Hindi nagwagi si Eliza dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa kanyang lakas ng loob, pagtitiis, at kakayahang magpasya para sa sarili. Samantalang si Rico, nang mawala ang lahat, saka lamang niya naunawaan na ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa totoong pagbabago ng puso at kilos. Dito nagtatapos ang kwento, ngunit naiwan ang mahahalagang tanong.
Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Elisa, pipiliin mo bang magpatawad o magpatuloy sa bagong buhay na binuo mo? At kung ikaw ay kasalukuyang nasasaktan, may lakas ka bang ipagtanggol ang sarili mong dangal? Maraming salamat sa pakikinig hanggang dulo. Sana ay maayos ka at patuloy na lumalaban sa buhay. Kung may napukawang kwentong ito sa puso mo, ibahagi mo ang saloobin mo sa comments. Nandito lang ako, nakikinig at nagmamalasakit sa'yo.